Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang mga sumunod na araw ay walang pagsidla ng tuwa niya dahil di na umalis pa ang binata. Naging extra caring to sa kanya dahil sa pagbubuntis niya. Kung dati hindi to sweet sa kanya, ngayon sumobra naman yata ito na gustong gusto naman niya. Sa umaga ay pinagluluto siya nito ng breakfast at lagi niya itong kasalo sa pagkain. Puro masusustansya ang mga pinapakain sa kanya. Nagre-research pa to ng mga pagkain maganda para sa mga buntis. Kapag tatayo siya o naglalakad, agad itong nakaalalay. Kulang na lang bantayan siya bawat minuto. Baka daw kasi madulas siya. Kapag lumabas to papuntang bayan o may kailangang bilhin, lagi siya nitong binibilhan ng kung ano-ano at may pasalubong lagi. At kapag may craving siya at gustong kainin, kahit busy to sa ginagawa sa laptop, dahil nagtatrabaho pa rin to kahit nasa bahay, ay agad itong tatayo upang ibili siya ng gusto niyang kainin. Lagi rin siya nitong sinasamahan sa doktor tuwing may check-up siya at lahat ng yon kinaliligaya ng puso niya. Pero kahit anong pag-aasikaso nito sa kanya, minsan nababantuan niyo ng lungkot dahil alam niya naging sweet lang at maasikaso ang binata sa kanya dahil sa baby nila. Di nga ba't nung di pa siya buntis, halos hindi siya nito kausapin. At may mga pagkakataon kung minsan na natitigilan to at tila may iniisip at kapag napatingin muli sa kanya, muling ngingiti para siguro itago na may gumugulo dito. Kaya naman, di niya pa rin mapigilang mag-alala. Lalo na't minsan nakikita niyang may kausap ito sa phone at nung minsan hindi sinasadyang marinig kung sino ang kausap nito. Si Laureen na naman. Ang ginagawa na lang niya, agad siyang umaalis dahil ayaw niyang bigyan ng sama ng loob ang sarili kapag narinig niya ang malambing nitong pakikipag-usap sa babae. Baka mamaya ma-stress pa siya at makasama sa dinadala niya. Ngayon, 5 buwan na ang tiyan niya at malaki na yon. Pero ni minsan hindi umalis si Ram papuntang Maynila. At kahit malaki na ang tiyan niya, para pa rin siyang nagdilihid dahil kanina pa niya gustong kumain ng manggang hilaw na may bagoong at ice cream. Napabalik ko siya ng bangon dahil hindi siya makatulog. Gustong gusto niya nang kumain noon. Nahiya kasi siyang magpabili kay Ram kaninang matapos silang kumain ng dinner dahil gabi na para lumabas pa ito. Pero hindi naman siya makatulog at talagang nagkikrave siya ng mangga at ice cream. Nang mapatingin siya sa bedside table, napangawi siya. 11:00 na ng gabi. Baka tulog na si Ram. Tinry niya itong i-text pero walang reply. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi siya nakatiis. Tinawagan niya na ito, pero nakakailang ring na lang, hindi pa rin ito sumasagot. Baka nga tulog na. Frustrated, humiga ulit siya pero wala pang 5 minuto, tumayo siya at diretsong lumabas ng silid niya. Kinatok ang silid ng binata. Nang pihitin niya ang doorknob, bumukas iyon. Tulog na nga ang binata kaya hindi narinig ang tawag niya sa cellphone. Niyugyug niya ito. Ram, gising! Umupo siya sa gilid ng kama. Naalimpungatan naman ito at napaupo nang makita siya. Nikki, anong nangyari? Mas sumabang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong nito agad at inabot ang remote ng switch ng ilaw. Hinawakan nito ang mukha niya at pagkatapos, chinek ang kabuuan niya kung may masakit ba sa kanya. Hindi naman, sagot niya. Pero bakit ka naiiyak dyan? Sigurado ka? Paniniyak pa nito. Hindi ako makatulog kasi gusto kong kumain ng manggang hilaw na may bagoong at ice cream. Naluluhan niyang sabi. Oh God, Nikki, akala ko kung ano na. Akala ko may nangyari ng masama sa'yo. Kinabig siya nito ng yakap. Don't cry, sweetheart. Just wait for me, okay? At ibibili kita. Nakangiting sabi nito at ginawaran siya ng maring halik sa labi sa pagkagulat niya. Pero Ram, gabi na. Saan ka makakabili nun? Malayo ang bayan at baka nakasara ng lahat ng mga tindahan? Ang nahihiyang sabi niya. Akong bahala, misis ko. Just wait for me. He smiled tenderly at her at niliyo siya nito at tinihatid sa silid niya at iniga na maayos. Mga isang siguro oras ito bago nakabalik.
At sa sobrang tuwa niya na makita ang dala nitong ice cream na favorite flavor niya at manggang hilaw na may bagoong, nasugod niya ito ng yakap. Oh God, Ram! Thank you so much! At pagkatapos, kumain niya yon with gusto. Si Ram naman natutuwang pinagmasdan lamang siya habang kumakain. Basta para sa'yo at sa baby natin, sweetheart. Kahit saan pa yan at kahit anong oras pa yan, ibibili kita, misis ko. Nakatawang sabi nito. Bahagya siyang natigilan. 2 beses na siya nitong tinawag na misis ko. Was it just a slip of the tongue kaya yun nasabi ng binata? O gusto na ba nitong maging totoong misis niya tong muli? Oh, she wanted that too. Kung sana sabihin nitong mahal siya nito. Just tell me you love me, Ram. Pero napailing siya. Kahit noon hindi niya yon narinig sa binata, kaya may pag-asa pa bang marinig niya iyon ngayon mula dito? Pagkatapos ng mga naging batuhan nila ng masasakit na salita sa tuwing mag-aaway sila, at hindi ibig sabihing dinadala niya ang magiging anak nila ay mahal na rin siya nito. Oo at sweet to sa kanya ngayong buntis siya, pero hindi pa niya alam ang pagkatapos. Paano kung pagkatapos niyang magsilang, hindi na to maging sweet at caring sa kanya? And worst, baka tuluyan pa siyang paalisin doon dahil sa kasunduan nila na pumayag siya na wala siyang magiging karapatan sa bata. Napansin naman ito ang pag-iiba ng mood niya. Oh, ba't nalungkot ka ng bigla, sweetheart? May gusto ka pa bang kainin? Malambing siya nitong inakbayan. Wala naman, Ram. Nabusog na ako sa mga binili mo. Thank you talaga, ha? Pinilit niyang pasiglahin ng tinig. Nang araw na yon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Randy. Matapos ang ilang buwan na hindi ito nagparamdam sa kanya. Ayaw sana niyang sagutin iyon at baka mamaya marinig ni Ram at mag-away na naman sila. Pero nang makita niya to sa baba at kumakaway sa kanya, pasakay ng kotse nito, kinawayan din niya iyon. Siguro may bibilin to sa bayan. Kaya nang magring yung muli, sinagot na niya yon. Baka nangangamusta lang to. Randy? Oh, it's been a while. How are you? Masiglang sabi niya. Kahit papaano, na-miss niya rin ito. They were best of friends bago maging magkasintahan, kaya malapit silang talaga sa isa't isa. Nicole, I miss you. I want to see you. I know I said na hindi kita guguluhin hanggat dito pa sa annulment mo, pero hindi ko pala kaya. I miss you so much. I want to see you, honey. Nahihirapang sabi ni Randy. Napapikit siya and felt guilty, lalo na nang mapatingin sa engagement ring nila ni Randy, na suot-suot pa rin niya hanggang ngayon. She is being unfair to Randy. She has no right to wear his ring anymore dahil mahal pa rin niya ang asawa niya at ngayon dinadala ang magiging anak nila. At alam na niya ang gagawin niya. Kailangan isauli niya na ang singsing nito. Randy, I miss you too and I want to see you too but I have something to tell you. Can we meet? Sinabi niya yon upang maibalik na dito ang singsing at ipagtapat dito ang lahat. He deserved to know. Randy is a good man at kaibigan pa rin naman niya ito. Napanatag siya matapos makausap si Randy. Bukas makikita sila nito sa bayan at sasabihin niya dito ang lahat. Nagtaka pa siya ng paglabas niya ng silid niya. Makita si Ram nang mapadaan sa study room at bukas iyon. Ram, akala ko umalis ka. Takang tanong niya. Hindi ako natuloy. Tipid itong sabi at seryosong mukha. Pagkatapos inalis na ang tingin sa kanya at nagpatuloy sa ginagawa sa laptop nito. Nagibit balikat na lamang siya. Baka mainit ang ulo. Siguro dahil sa trabaho si Ram. Kinabig ang manibela pabalik dahil naiwan niyang cellphone sa study room. Pagkakuha sa cellphone niya, pumasok siya sa bukas sa silid ni Nicole para tanungin kung anong gusto nitong pasalubong. Hindi niya na kasi ito natanong kanina sa pagmamadali. Pero nagulat siya nang may rinig na makausap ito sa cellphone at akmang papalapit dito na hinto nang marinig ang pangalang sinambit nito. Randy, at tila kay Senito at kay Sigla habang kausap ang lalaki. At sinabi nitong namimiss itong lalaki at nagusto nitong makipagkita dito bukas. Naikuyom niya ang mga kamao at talagang makikipagkita pa ito sa lalaking yon. Miss na ba nito ang lalaking yon at makikipagkita pa dito sa kalagayan nito? At alam ba ng lalaking yon na buntis to ngayon at kahit magkaganon ba patuloy pa rin ang relasyon ng dalawa? Nag-igting ang mga bagang niya. Damn woman. Kung pwede lang niya tong saktan, baka nagawa niya na sa sobrang galit at selos na nararamdaman niya ngayon. Ang akala niya okay na sila. Hindi na nga siya lamuwas pa ng Maynila dahil gusto niya tong samahan at bantayan sa pagbubuntis nito at nag-aalala siya para dito. At sa bawat araw na dumaraan, nararamdaman niya na kahit papano mahal na siya nito.
Ang paglalambing nito at ang pag-ungot nito kapag nag-crave ito at may gustong kainin ay kinalulugod niyang gawin at ibili ito kahit pa abutin siya sa madaling araw ng paghahanap noon. Oo, sinisikil niya ang nararamdaman niya sa asawa dahil hindi niya alam kung kakayanin pa niyang muli kapag sinaktan siya nitong muli. Umalis siya noon dahil hindi niya kinaya na nakita ito na nagpapalipas ng magdamag sa townhouse ng lalaking kasama. Pero nagkamali siya dahil hindi niya nakaya at walang nangyari dito at sa lalaki dahil siya ang unang lalaki sa buhay ng asawa na natuklasan niya ng angkinin niya ito sa penthouse niya at nagsisisi siya sa pagkakamaling iyon. Kaya ayaw niyang magpadalos-dalos ngayon. Kaya laging may reservation siya kapag napapalapit to sa kanya at kapag hindi sinasadya na mapapadikit ito sa kanya. He cannot totally expose himself to fear her for losing her again. At ang dahilan kaya hindi nito inangking muli ay dahil hindi na maalis pa sa isip niya na suot pa rin ito hanggang ngayon ang engagement ring nito sa lalaking iyon. Gusto niya kapag inangkin niyang muli ang asawa, walang ibang lalaking nakapagitan sa kanilang dalawa na ibibigay nito ang sarili. Dahil gusto nito at dahil mahal siya nito at hindi lang dahil sa may kasunduan sila ng dahilan kung bakit ito pumayag ay ang kasunduang iyon para mapakasalan ng lalaking yon. At nang makita niya nga itong nagdududuwal ay malamang dinadala nito sa sinapupunan ang magiging anak nila na bunga ng unang beses na iyon inangkin niya ang asawa at walang pagsigla ng tuwa at ligaya niya. She is carrying their child. Pero hindi niya maipakita ng lubos ang tuwa niya. Dahil baka kapag naisilang na nito ang anak nila ay hingin na nito sa kanya kapalit ng kasunduan nila ang kalayaan nito mula sa kanya at hindi niya yata kaya yung gawin. Because nothing has changed. He still loves his wife after all these years. But this, hindi pa ba siya sapat para dito? At hindi nito iiwan ang lalaking yun. Muling nagtagis ang bagang niya. Ang balak na lakad sa bayan, hindi niya na naituloy. He will give her the benefit of the doubt. Kung wala itong nililihim sa kanya, magpapaalam to sa kanya tungkol sa gagawin itong pakikipagkita sa lalaking iyon. Kinabukasan, hinintay niya na magpaalam ito pero hindi yon nangyari sa panulumo niya at siya na lamang ang kunwang umalis para makaalis ito. Alam niya, hinihintay nitong umalis siya pero nandoon lamang siya sa kabilang kalsada. At lihim niyang tinawagan ng driver ng delivery pickup ng hasyenda para may masakyan ng asawa. Buntis ito at nag-aalala siya kung magko-commute lamang ito. At kinausap niya na ito na abangan ng asawa kapag pauwi na para isakay itong muli. Sinundan niya ang asawa nang bumaba ito sa isang restaurant sa bayan at sanay na hindi lang niya ginagawa dahil napatda siya sa nakita. Kung noon niya na nakita itong sumasama sa townhouse ng Dave na yon, labis ang sakit na nadama niya. Ngayon, halos manghina siya sa nakita. Tila merong kutsilyong tumarak sa puso niya nang asawa niya ay umiiyak. Agad na sumubsob sa dibdib ni Randy. At niyakap naman to na mahigpit ng lalaki at masuyo nitong hinaplos-haplos sa mukha ng asawa niya. At nag-usap ang mga ito na magkayakap habang umiiyak ang asawa niya. At nakita niya kung paano napanatag ang damdamin ng asawa niya habang yakap-yakap ang lalaki. At ang sundan pa rin niya ang mga ito at nihatid ito ang dalaga sa gate ng asyenda, kahibla na lang ang pagpipigil niyang sugurin ng lalaki. Basagin ng mukha nito nang makita niyang halikan nito ang asawa niya at muling niyakap ng pagkatagal-tagal na tila ayaw ng bitawan at hinaplos pa ang tiyan ng asawa niya. Son of a bitch! Pati ba naman ang baby niya hahawakan din ito? At ang asawa niya hinayaan lamang ito at tila nga natuwa pa habang hawak-hawak ng lalaking yon ang tiyan nito. Damn you, Nicole. Nagawa mo ng maglihim at patago ka pang umalis dahil sa lalaking yan. Ganun mo ba siya kamahal? Siguro nga ganun ito kamahal ang lalaki na nagawa siyang paglihiman. At siguro din iniintay lamang nito na makapagsilang at pagkatapos magkakabalikan ng dalawa. Dahil parang sa nakikita niya, ayos lang sa lalaking makita na buntis ang asawa niya at may pahaplos-haplos pa sa baby sa tiyan ng asawa niya. Ang mga mata niya nang hahapdi na sa pagpipigil na umiyak. Paano tong nagawa ng asawa niya?
Hindi niya alam kung sa ikalawang pagkakataon, kaya pa niyang mawala itong muli. Pero isa lang sinisiguro niya, hindi nito makukuha ang anak niya. Kung gusto nitong sumama sa lalaking yon, pagkatapos itong magsilang, hindi niya to pipigilan, ngunit hindi nito makukuha ang anak niya. With that, pinaandar niya na ang kotse, pero hindi naman siya makapag-drive ng maayos. Dahil sa nanlalabong mata niya sanhi ng mga luhang nalaglag mula doon. Tinabi muna niya ang kotse sa gilid ng daan and let those painful tears fell down. Kinabukasan, hindi niya alam kung paano siya aalis ng bahay. Makikita siya ni Ram at sigurado magtatanong to kung saan siya pupunta. Pero nang marinig niya ang kotse nito at makitang paalis ito, agad siyang nagbihes. Siguro, ngayon ito pupunta sa bayan dahil dito natuloy kahapon. Himala, hindi siya nito dinaanan sa salid niya upang magpaalam. Dati-dati, kakatukin pa siya nito kung nasa salid pa siya kapag aalis to papuntang bayan at tinatanong pa siya kung anong gusto niyang pasalubong. At kagabi, napansin din niya ang pananahimik nito sa dinner habang kumakain sila. May problema kaya ang binata? Baka nga, tahimik to magmula pa kahapon. Nang makalabas, problema naman niya kung ano ang sasakyan niya. Tamang-tama may nakita siyang delivery pickup truck ng hasyenda na palabas. Pinara niya yun. Wala pa rin kasi si Nana Belen at namalengke kaya't wala siyang mapagsabihan na aalis siya saglit. Sinakay siya ng tauhan na nagpababa siya sa isang sikat na restaurant sa bahay. Nandun na si Randy at napakunot na ito na makita ang kalagayan niya. Nicole? Hindi makapaniwalang sabi ni Randy. Ang tangkang pagyakap sa kanya ay nahinto na makita ang maumbok niyang tiyan. Oh Randy, I'm sorry. I'm sorry I did not mean to hurt you, to deceive you, but I still love him. Ang nasabi lang niya at umiiyak na sumubsob sa dibdib nito. Si Randy niyakap siya na mahigpit at sa pagitan ng pag-iyak na ipagtapat niyang lahat dito. Masuyo nitong pinahid ang mga luha niya. Alam mo ba nung pinagtapat mo sa akin na may asawa ka na at sabihing si Ram San Sebastian yon, nagkaroon ako ng takot mangyayari to? Not just because he is rich and damn good looking, but because I saw the pain and loneliness in your eyes habang kinukwento mo siya, and now it really happened. Ang nahihirapang sabi nito. I'm sorry, Randy, and thank you for everything, for being my friend, for always being there for me, but I have to give this back to you. May mas karapat-dapat kang pagbigyan yan, Randy, because you are a good person. Hinubad niya ang engagement ring at pinatong yon sa palad nito. Oh, honey, ito na ba yon? I remember I said isauli mo lang to sa akin kapag hindi mo na ako mahal. His eyes got misty sa luhang namumuo doon. Randy, I'm sorry. Alam mong minahal kita. At mahal kita bilang kaibigan ko and you are a good man. May makikilala ka pang mas karapat-dapat sa pagmamahal mo. Please, Randy, huwag kang magagalit sa akin. Hindi ko kaya. Alam mo bang if I only had one friend left, I want it to be you? Lalong namalisbes ang masaganang mga luha niya. Oh, Nicole, alam mo hindi kita matitiis at hindi ko kayang magalit sa ng matagal. Kinabig siya nitong muli habang inahaplos ang buhok niya hanggang sa tuluyan na siyang mapanatag. Inihatid siya pa uwi ni Randy. Nagpababa na lang siya sa gate ng hasyenda kahit gusto siya nitong ihatid papasok. Ayaw niyang magkita ito't si Ram at baka magkagulo pa. Tamang-tama naman dumaan muli ang pickup truck na naghatid sa kanya kanina kaya nakisakay siyang muli. Nang bababa na lang siya ng kotse, hinawakan siya nito sa kamay. Nicole, can I kiss you for the last time? Like a goodbye kiss? Ang malungkot na tanong ni Randy. Alam niyang masakit to kay Randy at masakit din sa kanya at kahit anong hilingin ito pagbibigyan niya kung makagagaan yon sa paghihirap ito ngayon. Yes, you may, Randy. Nakangiting sabi niya. And gently, Randy claimed her lips in a very soft but heartfelt kiss. Napaluha siya. It was really a goodbye kiss. Pagkatapos, niyakap siya nito na mahigpit. Nagtagal ang yakap nito na tila ayaw siyang pakawalan at hinayaan na lamang niya. Yun man lamang ay maibigay niya kay Randy. Take care of yourself, Nicole, and your baby. I'm sure he will be a handsome kid. Hinaplos pa nito nang may pagsuyo ang tiyan niya. How did you know that it will be a boy? Nagulat niyang sabi. He is talking with certainty na para bang sigurado ito. I just know, Nicole. He smiled and winked at her. Nakahinga siya na maluwag na makitang wala pang kotse ni Ram. Ayaw din kasi niyang mag-explain dito kung saan siya galing. Sa kanya na ipagtatapat dito ang tungkol kay Randy kapag handa na siya.
Dahil nagkasundo na sila ni Randy at nasabi niya na dito ang lahat, ay tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Halata ang sigla niya, pero ang sigla niyang iyon napalitan ng lungkot ng maghahating gabi na, pero hindi pa rin dumarating si Ram. Imposible naman na hanggang sa mga oras na iyon nasa bayan pa rin ito. Tinext niya ito pero hindi naman nagre-reply. Tinawagan niya ito pero hindi naman ito yon sinasagot. Nag-aalala na siya at di makatulog ng maayos sa pag-iisip kung nasaan na ito. Kinabukasan muli niya tong tinawagan at natuwa siya nang sagutin nito iyon. Pero ang tuwang iyon ay napalis sa napakalamig nitong tono. Galit ba ito? Pero bakit? Anong kailangan mo, Nicole? Galit nitong bungad. Hindi ka kasi umuwi kahapon. Ngayon ka ba uuwi? Nag-aalala kasi ako eh. She was stammering. At naiiyak din dahil nagagalit na naman ito sa kanya. Kung bakit ay hindi niya alam. Nasa trabaho ako, Nicole, at nakakaabala ka. Kaya sabihin mo na ang gusto mong sabihin at uuwi na ako kung kailan ko gusto. Impatient nitong sabi. Nasa trabaho ito. Ibig sabihin, lumabas ito ng Maynila kahapon nang di man lang sinasabi sa kanya. Gusto niyang maghinanakit. Bakit bumalik na naman ang malamig nitong pagtrato sa kanya? They were okay until yesterday. What went wrong? Pero alam niya na hindi siya nito matitiis kapag umuungot siya dito ng gusto niyang kainin kapag nagka-craving siya. Sigurado uuwi ito mamaya kapag may papabili siya dito na gusto niyang kainin. Kasi gusto kong kumain ng guyabano at leche flan. Narinig niyang nagbuntong hininga ito at saglit na natigilan. Ito na, sasabihin na nito na ibibili siya nito ng gusto niyang kainin at hihintayin to na umuwi mamaya. Napangiti siya pero napalis ang ngiting iyon nang may marinig siya mula dito. Tatawagan ko mamaya si Nana Belen para ibili ka ng gusto mo at kung wala ka nang sasabihin marami pa akong ginagawa. Matabang niyang sabi at yun lang at pinutol na nito ang linya. Sumasakit ang dibdib na napatulala na lamang siya. Ang mga luha niya ay nag-uunahan na lumaglag. Hindi makapaniwala na natiis siya nito at ang baby nila. Sabi nito noong isang araw, kahit anong gusto niya ibibigay nito. Pero bakit bigla itong nagbago? Sobra bang busy nito na sa kaunting panahon lang hindi siya mapagbigyan? Ano ba naman ang umuwi ito para ibili siya nun? Dati naman ginagawa nito iyon. Kahit nga madaling araw, hindi nito iniinda. Maibili lang siya ng gusto niyang kainin. At ngayon naman, eto at ni ayaw matawagan sa telepono dahil sa kabisihan sa trabaho. Sinungaling ka, Ram. Hindi na lang ako kakain nun kahit na gustong gusto ko. Kung di rin lang naman ikaw ang bibili at magbibigay sa akin nun. Pero kahit hindi mo ako ibili nun, okay lang sa akin, Ram. Basta gusto ko na lang umuwi ka dito. Namimiss na kita. Namimiss ka na namin ni baby.